Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Now, pag-usapan naman natin yung award na binigay ng IBP Davao Chapter. Ano sa tingin nyo guys? Yung award na yon, nakalagay is Golden Pillar Award. Di ba? At binigay ito kay Rodrigo Duterte. Alam naman natin na itong si Digong, ah, siya na mismo nagsabi ang dami niya nang pinatumba, 'di ba? Okay? At ano pa? Siya mismo nagsabi din na kung gusto kung gusto nila, pwede nilang i-set up ang isang tao para magmukhang meron siyang talagang parang sinet up. I think I forgot the term, pero parang gano'n na rin, 'di ba? Para makasuhan at manlaban, 'di ba? Okay. Now, panoorin natin dito yung news from 1PH at tapos check natin guys kung anong exactly yung mga requirements para mabigyan ng isang lawyer, okay, ng Golden Pillar Award. Okay? Okay, so let's watch this. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lang patingin ng award IBP award yan. or Integrated Bar of the Philippines, pero Davao chapter po yata yan. May graphics tayo, ay binigyan nga sa ng award. So para pag nandiyan na yung graphics, ayan ang award ni Chiki. Di ko mabasa sa lalo. Ayan, IBP. Kaya kita nyo, meron pang komento si Mr. Kaloy Conde. I believe isa siya sa mga journalist sa ating bansa. At sabi niya dito, hey, Integrated Bar of the Philippines, don't be an enabler of abusive lawyers. Be like NUPL. Be like FLAG. Okay, so yun. Kasi halos kung hindi nyo alam guys, halos lahat ng tao kine-criticize itong ginawa ng IBP Davao chapter. Bakit? Kasi may history na si Digong na crimes against humanity. Tapos, meron pa siyang mga inadmit doon sa Quadcom at sa Senate na meron siyang Davao Death Squad, meron siyang pinatay, di ba? Tapos siya pa nga nagsasabi na, kasuhan niyo ako, blah blah blah. Di ba? Pero walang nagkakaso sa kanya doon. Kasi nga hawak niya yung Davao City, 'di ba? Okay. So continue natin 'to. IBP Golden Pillar of Law Award is proudly presented to Rodrigo R. Duterte. Tapos sobrang liit na po ng words after niya. Is in grateful recognition of the 50 years of distinguished and dedicated service in the legal profession, upholding upholding the ideals of justice, integrity, and the rule of law, whether in private practice or public service. Ang ironic, ha? Pero ako siya ngayon yung nasa international criminal. Ano sabi ng isa? Iconic, di ba? Siyempre, imaginein mo, yung taong binigyan nila ng award, nasa The Hague, di ba? Sige, continue natin. Criminal court. Yes. So, ang reaction po ng ating palagiang guest si Kaloy Conde, di ba? Chiki, sige, lahat na natin. Para pantay. Merong recognition, pero may pumipintas. May po na, hey, Integrated Bar of the Philippines, don't be an enabler of abusive lawyers. Be like NUPL. Be like FLAG. So, yan po, mga kapatid. May hindi agree. Okay, balik tayo dito. So pakita ko sa inyo. Tingnan natin ulit. Yan. So sinabi dito, in grateful recognition of 50 years of distinguished and dedicated service in legal profession, upholding the ideas of justice. Kita nyo yan? Upholding ideals of justice. So tingin nyo, ginawa ba yan ni Rodrigo Duterte? Hindi, di ba? Anong ginawa niya? Walang due process. Pinakulong niya ang isang babaeng senador na yung kaso mga pakulo lang. Mga walang prueba, walang exact evidence, di ba?
Puro hearsay. Ano nangyari? Binawi yung kanilang testigo kasi yung mga yung testigo ay tinakot mismo. Sabi nila, galing mismo sa kanila, tinakot sila ng Secretary of Justice. Right? Okay. So, ganyan ba ang bibigyan mo ng Golden Pillar Law Award? Diba? Integrity, meron ba siyang integrity? Sa tingin ko, hindi. Diba? And the rule of law, rule of law. Meron ba? Di ba? So anong inamin niya mismo, yung kanyang, ginamit niya daw yung kanyang kapangyarihan para isara yung ABS-CBN. Di ba? Anong nangyari? Nawalan libo-libong empleyado ng ABS-CBN. Hindi lang doon sa Manila, sa iba't iba pang probinsya. Kasi yung reach ng ABS-CBN napakalawak. Diba guys? So sasabihin ng mga trolls na hindi naman sila nagbabayad ng buwis. Anong sinabi ng BIR, diba? Sabi ng BIR, sila mismo nagsabi na walang violation o wala anumang karapat na violate itong ABS-CBN. Tapos hindi nila bibigyan ng franchise kasi sabi ni Digong, 'di ba? O kung walang violation, dapat bigyan nila ng franchise, 'di ba? Kaso ano nangyari? Wala, 'di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Okay, but anyway, going back, so itong binigay nila na award, do you think si Rodrigo Duterte ay kumbaga tamang-tama ba na bigyan siya ng ganitong award? 'Di ba? Sa tingin niyo guys, isipin niyo yung mga ginawa niya dati, yung pagmumura niya sa Panginoon, sa Pope, 'di ba? Minura niya, 'di ba? Ano pa? Ang talas ng kanyang pananalita, 'di ba? Puro PI, ano pa? Puro ang dami. Sinabihan niya yung mga Makabayan Black na NPA, patayin, blah, blah, 'di ba? Pero wala namang pruebang pinapakita, 'di ba? Puro hearsay yung kanyang ginagawa. So, in that kind of sense, justice is not there. Kung sasabihin nila na kasi 50 years na siya eh. Pero paano yung ginawa niya, 'di ba? Can he still qualify? Okay? But anyway, alam naman natin guys na yung Davao hawak nila. So, definitely maybe they're looking they're looking on to this, 'di ba? Nabigyan siya ng award para ma-recognize man siya kahit nandun na siya sa ICC. So, iconic kasi yung binigyan nila ng award nandun. So ano exactly yung Golden Pillar of Law Award? Okay? So pakita ko sa inyo guys dito sa pwede nyo i-research. So punta tayo dito sa Gemini. So, sabi ko, what is a Golden Pillar Award of the IBP? Sabi dito, the Golden Pillar Award of Integrated Bar of the Philippines is high distinction given to lawyers who demonstrated professional longevity and good standing in legal profession. So, anong mga criteria? 50 years more, kuno? Sabi nila, practice in law since admission of Philippine Bar. 2, being a member in good standing of the IBP, meaning walang paid all due, wala silang dues, walang suspension from practice, not having been convicted of any crime involving moral turpitude, nor subjected to any final disciplinary action by IBP or the Supreme Court. So that means, yung pagka-qualify ni Rodrigo, tugma doon sa mga criteria na inilalagay nila. Pero ang problema is, nasa ICC na siya, di ba? At meron siyang kasong crimes against humanity. So, di ba? Ang laking, ang laking kasalanan yun, di ba? Ang kaso na yun. Now, nagtanong ako ulit, how about if a lawyer is a politician?
and she haven't practiced law, can they qualify? So sabi dito, based on the guidelines, they can still qualify kahit politiko sila. Di ba? Okay, practice of law, broadly defined. Practice of law is not limited to working private lawyer in a firm or appearing in court. Philippine jurisprudence defines broadly any activity in or out of the court requires application of law, legal procedure, knowledge or training or experience. So that means anything in and out of the court, kumbaga sa labas sa loob at labas ng korte, kahit kahit mag-practice sila ng law, legal procedure and knowledge, yung kanilang nalalaman, so pasok doon. Public service count. So sabi nila kung private, public service, judiciary and academic, pasok na pasok siya. 'Di ba? Kahit presidente ka, mayor or senador or whatever position na nasa gobyerno. Core qualification, longevity and good standing. So anyway na-explain ko na yan kanina, 'di ba? So ano sa tingin niyo guys? Tama ba? Pero kung sa kanilang standard ay ganoon siguro pasok sa kanila. Pero sa taste ng publiko, ang daming nagkutya sa ginawa ng IBP Davao. So, in my opinion, humble opinion, hindi siya para sa akin pasok kasi sa mga ginawa niya, ang layo, di ba? Okay, so ano sa tingin nyo? If you have any comments or suggestion, please type it down and I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.